hindi napigilan ni Angelica Panganiban at Darren Espanto ang kiligin sa mga larawan ni Kim Chiu at Paolo Abellino. Sa naturang post, makikita ang sweetness ng dalawa na agad umani ng papuri mula sa kanilang mga kaibigan sa industriya. Nagkomento si Angelica na tila hanga sa tamis ng mga larawan na kanyang nakikita. Samantala, napansin naman ni Darren ang pagiging personal ng kuha at nagbigay ng biro tungkol dito. Ang simpleng palitan ng reaksyon ay nagdagdag kilig sa fans na patuloy na sumusubaybay sa tambalan ni Kim Chiu at Paolo Abellino. Sabi ni Darren na parang naging personal photographer niya si Paolo. Tapos sabi naman ni Angelica, hang sweet naman dahil makikita nyo dyan sa IG story ni Kim, ha? Yan. O, tingnan mo naman, very talaga sila. Correct. Komportable na sila sa isa't isa. Siyempre, maraming mga friends nila at mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga Kim Pao fandom na talaga naman sobrang kinikilig. Actually, kino-compare nila, ito daw last na punta nila sa Amerika. Success, bukod sa Redwood po pala, ha? Bukod sa Redwood, tsaka sa Anaheim, California. Tapos na rin yung Edmonton, tsaka may isa pang Canada, Toronto, Canada, kung hindi ako nagkakamali. Successful din. Yung Edmonton nila, parang twice pa ang laki ng venue, Kuya Romel. Pero, punong-puno pa rin talaga. Pero alam mo talagang kumbaga, wala nang may tatago ang Kim Pao. Ako naniniwala ako ng mga kaibigan, close siya, di ba? Si Angelica at si Darren. Alam best na nila, friends niya. best friends. Alam niya nila na may something sa dalawa. Pero ito... Kasi para tuksuin mo, di ba? Alam mo, ito yung kaibigan natin si Marcelita. Kilig na kilig, medilulu. Kasi meron na sa isang kwarto si Kimi na parang palis at dala-dala niya yung kanyang maleta. Tapos doon sa kama ni Kim, parang merong taong nakatalutbong na parang tao na nakakubot. Sandali, BFF, tao ba yun? Parang ako tinitingnan ko, kaya Lumot lang siya. papunta nga ako dun Oo. Kasi sinum ko yun. Pero kung tito mo sa malayo, parang tao na Nakahiga. nakakabot, na nakahiga, na ng kumot. Siyempre, kilig-kiliga. Ay, basta ako naniniwala kasi Paolo yung nandun na nasa kumot na nakaban. Pero nung sinum ko, nakita ko, parang ang tama kayo, parang yung kobrekama, yung sa ibabaw, kobrekama ba tawag doon? Oo. Yung tapos yung parang nalukot lang, parang nag-isel ng tao. Parang hindi naman si Paolo. Oo. Ang balitang, Kim Pao pinakilig sina Angelica Panganiban at Darren Espanto ay isang patunay kung gaano kalakas ang dating ng tambalang Kim Pao sa kapwa artista at sa publiko. Kung iisipin, hindi madaling magpakilig ng kapwa celebrities, lalo na sina Angelica na kilala sa pagiging prangka at si Darren na exposed sa maraming performances at kilig moments sa industriya. Ibig sabihin, may kakaibang charm at natural na chemistry ang Kim Pao na talagang umaabot kahit sa mga taong sanay na sa showbiz. Nakaka-excite rin ito dahil nagpapakita na ang kilig na dala ng Kim Pao ay hindi pilit. Kapag pati kapwa artista ay nadala, mas lalong tumitibay ang impresyon na authentic ang kanilang connection, mapa on-screen man o off-screen. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy silang sinusubaybayan ng fans. May realness na hindi madaling i-fake. Dagdag pa, ang ganitong moments ay nakakatulong sa momentum ng kanilang tandem. Kapag may ganitong reactions mula sa ibang big names, mas lumalawak ang reach nila at mas tumitindi ang interes ng publiko. Parang domino effect, isang kilig moment, tapos sunod-sunod na ang suporta at usapan online. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng kilig moment. Isa itong indikasyon na ang Kim Pao ay may malakas na impact hindi lang sa fans, kundi pati sa loob ng industriya. At kung magtutuloy-tuloy ito, posibleng mas marami pa silang maabot na milestones sa future. Sa balitang, Kim Pao pinakilig sina Angelica Panganiban at Darren Espanto. Ang pinakakapansin-pansin ay hindi lang yung kilig mismo, kundi kung sino ang kinilig. Si Angelica, kilala sa pagiging outspoken at hindi madaling ma-impress, at si Darren naman nasanay na sa performances at romantic staging. Kung pareho silang nadala, ibig sabihin may genuine spark na nararamdaman sa Kim Pao. Hindi ito yung tipong pilit na love team chemistry lang. May element ng pagiging natural na talagang tumatama kahit sa mga taong sanay na sa ganitong eksena. Pero dapat ding maging realistic. Sa showbiz, maraming factors kung bakit kinikilig ang reactions. Pwedeng dahil sa atmosphere, sa fans, o sa moment mismo. Hindi automatic na ibig sabihin nito ay may deeper real-life relationship ang dalawa. Kaya mahalaga pa rin na i-separate ang on-screen kilig at personal na buhay nila. Ang magandang takeaway dito ay, lumalakas ang appeal ng Kim Pao kahit beyond fans.
Nagiging relatable at entertaining sila kahit sa kapwa-artista. Nadadagdagan ang credibility ng tandem nila sa industriya. Sa kabuuan, positibong balita ito para sa Kim Pao. Ipinapakita lang na may epekto sila at kaya nilang maghatid ng saya at kilig hindi lang sa audience kundi pati sa mga taong bahagi na rin ng showbiz. Ang balitang, Kim Pao pinakilig sina Angelica Panganiban at Darren Espanto ay mas malalim kaysa sa simpleng kilig moment, parang maliit na eksena na may malaking ibig sabihin sa galaw ng showbiz ngayon. Una, mahalagang tingnan kung bakit big deal na pati sina Angelica at Darren ay kinilig. Hindi sila basta-basta audience, bahagi sila ng industriya, sana'y makakita ng scripted romance, rehearsed chemistry, at iba't ibang klase ng love team dynamics. Kaya kapag sila mismo ang nadala, may indikasyon na may something extra sa Kim Pao. Yung tipong hindi madaling i-explain, pero ramdam sa presence, body language, at interaction ng dalawa. Pangalawa, nagpapakita ito na ang appeal ng Kim Pao ay hindi lang nakabase sa fans na emotionally invested. Umaabot na ito sa mas malawak na circle, kasama na ang kapwa-artista. Ibig sabihin, nagiging universal ang dating nila. Hindi lang sila pang fandom, nagiging bahagi sila ng mainstream conversation. At sa showbiz, mahalaga yan dahil doon nasusukat kung gaano kalawak ang impact ng isang tandem. Pero hindi rin dapat bulag sa realidad. Ang kilig sa ganitong events ay maaring produkto rin ng environment, music, crowd energy, at expectations ng fans. Minsan, nadadala rin ng mga tao sa moment. Kaya hindi agad dapat i-translate bilang patunay ng tunay na relasyon o mas malalim na koneksyon sa personal na buhay. Mas safe na tingnan ito bilang patunay ng effective chemistry nila bilang performers. Isa pang interesting angle dito ay ang epekto nito sa career trajectory ng Kim Pao. Ang ganitong klaseng balita ay parang organic endorsement mula sa kapwa-artista. Hindi man direkta, pero kapag may ganitong reactions, mas nagiging credible sila sa mata ng publiko. Parang sinasabi, kung pati kami kinikilig, may something talaga dito. At sa industriya kung saan mahalaga ang perception, napakalaking boost nito. Dagdag pa, ang ganitong moments ay nagpapakita rin ng shift sa kung paano tumatanggap ang audience ng love teams ngayon. Hindi na sapat yung scripted sweetness. Hinahanap na ng tao yung authenticity, yung parang natural lang, hindi pilit. At doon pumapasok ang strength ng Kim Pao. Effortless na kilig, hindi mukhang pinipilit, kaya mas madaling paniwalaan at suportahan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kinilig si ganito kay ganito. Isa itong signal na lumalawak ang reach ng Kim Pao, tumataas ang credibility nila sa loob ng industriya, at nagiging mas solid ang kanilang branding bilang isang tandem. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong klaseng reception mula fans hanggang kapwa-artista, posibleng mas maging malaki pa ang projects at opportunities na darating sa kanila. Pero gaya ng lahat ng love teams, ang tunay na challenge ay kung paano nila mapapanatili ang authenticity at consistency sa harap ng hype. Sa madaling salita, hindi lang ito kilig, isa itong momentum. At kung aalagaan nila ito ng maayos, pwede itong maging simula ng mas matagal at mas matibay na presence nila sa showbiz. May ilang dagdag na anggulo na pwedeng tingnan sa balitang ito na hindi agad napapansin. 1. Industry validation factor. Kapag ang kilig ay nanggagaling na mismo sa kapwa-artista tulad nina Angelica Panganiban at Darren Espanto, nagiging parang stamp of approval ito. Hindi man opisyal, pero malaki ang epekto nito sa perception ng publiko. Parang sinasabi na hindi lang fans ang nakakakita ng chemistry, kundi pati insiders ng industriya. 2. Mas tumitibay ang replay value ng moments nila. Kapag may ganitong reactions, mas nagiging viral ang clips. Inuulit-ulit panoorin, pinag-uusapan sa social media at ginagawang content. Ibig sabihin, hindi lang one-time kilig. Nagiging sustained engagement siya na mahalaga sa kasikatan ngayon. 3. Posibleng magbukas ng collaborations. Dahil napapansin sila ng ibang artists, hindi malabong magkaroon ng future projects na may involvement sina Angelica o Darren, kahit cameo, guesting o collab performances. Sa showbiz, madalas nagsisimula sa ganitong organic interactions ang mas malalaking opportunities. 4. Pressure at expectations. Habang tumataas ang hype, tumataas din ang expectations. Hindi na sapat na okay lang ang next appearances nila. Inaasahan ng tao na mas hihigitan pa nila ang mga naunang kilig moments. Ito yung double-edged sword, nakakatulong sa kasikatan pero may kasamang pressure. 5. Fan culture amplification. Ang ganitong balita ay gasolina sa fandom. Mas nagiging active ang fans sa pag-promote, paggawa ng edits at pag-trend online.
Sa panahon ngayon, malaking factor ang fandom power sa longevity ng isang love team. 6. Reality versus branding. Mahalaga ring tandaan na habang lumalakas ang kilig narrative, mas lalong nagiging blurred ang linya ng real at real. Dito pumapasok ang challenge. Paano nila babalansehin ang pagiging authentic habang pinoprotektahan ang personal boundaries nila? Sa kabuuan, ang may dadagdag talaga ay ang ganitong balita ay hindi lang simpleng nakakakilig. Ito ay may epekto sa career growth, public perception at long-term positioning ng Kim Pao sa industriya.